Mga kapatid, tatlong paalaala lang po pag meron taong naiinggit sa atin. Una, mag-ingat tayo sa mga taong inggit. Be careful. Kung nararamdaman mo na, kung alam mo, may naiinggit sa iyo, umiwas-iwas ka muna sa kanila. Mas maganda na yung nag-iingat kesa sa pabaya ka. At may katotohanan. Maninira at maninira ang taong inggit. Basahin niyo po, buksan niyo ang inyong Biblia. Marami kayong makikitang kwentong ganyan. Ang unang pagkakasala pa lang, kung maaalala niyo po ang magkapatid na si Cain at si Abel. Nainggit si Cain dito sa kapatid niya, si Abel, dahil mas ginusto daw ng Diyos ang alay ni Abel at hindi pinansin ng Diyos yung alay ni Cain. Kasalanan din naman ni Cain. Kung babasahin niyo po yung kwentong yon, kasi ang inalay niya sa Diyos, hindi yung pinakamaganda, hindi yung pinakaunang bunga. Pero bakit nagustuhan ni Yahweh yung alay ni Abel? Kasi ang binigay niya sa Diyos, yung unang bunga ng kapaguran niya, yung pinakamaganda sa kanyang mga alaga. Tingnan niyo po, dahil sa inggit ni Cain kay Abel, pinatay niya kahit nakadugo niya, kahit nakapatid niya. Mag-ingat po tayo kasi pag merong inggit, walang kapatid. Walang kamag-anak. Hindi mo nakikita na kapatid mo yan, hindi mo nakikita kamag-anak mo yan, wala kang pakialam. Dahil pag inggit ka, mabubulag ka sa galit. Amen? Kung nga po, ang kwento din ng ating Panginoon, kung maaalala nyo, ang mga Pariseo din, nagplaplano kung paano patahin ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi naiinggit din sila sa Kanya. Pag nagtuturo ang ating Panginoon, ang Kanyang pangungusap, ang Kanyang pagsasalita ay may kapangyarihan. Jesus speaks with authority. Tingnan nyo po, mga Pariseo, memorize nila ang kautusan ng Diyos. Pero ano ang nasa puso nila? Kasamaan. Alam nila ang tama dito sa kanilang isip, pero ang kanilang puso malayo sa Diyos. Ano ang dahilan? Dahil sa inggit. Mga kapatid, mas maganda ng mag-ingat. Kaya pag merong nag-iinggit, lumayo-layo ka muna sa kanila. Be careful with envious people. Pero pangalawa, manatili ka pa ring masaya. Hindi naman ibig sabihin pag nag-iingat ka sa mga taong naiinggit, ay babawasan mo na ang iyong tuwa at galak. Do not mute your happiness because some people are envious and jealous of you. Ganyan tayo mga tao Para maiwasan natin na kainggitan tayo, tatahimik na lang tayo. Magtatago na lang tayo. Hindi natin ipapahalata na tayo ay masaya. Mga kapatid, kung masaya ka, magsaya ka. Kung gusto mong magdiwang, mag-celebrate ka. Kung gusto mong mag-enjoy, mag-enjoy ka sa iyong buhay. Huwag mong itatago ang iyong tuwa, ang iyong galak. Ipakita mo. Bakit? Dahil ba may naiinggit sa'yo? Bawal ka nang ngumiti at tumawa? Dahil ba may naiinggit sa'yo? Hindi ka na poporma o magpapaganda? Dahil ba may naiinggit sa'yo? Hindi ka na dapat kumain ng masarap? Bakit? Yung bang mga naiinggit sa'yo, hinahawakan nila ang iyong kaluluwa? Sila bang may nagmamay-ari ng iyong buhay? You do not owe anything to these people. Remember that. Huwag kang magpapadikta sa mga taong naiinggit sa iyo. Celebrate life. Enjoy life. Thank the Lord for His graces. Pero maganda na rin po yung humble ka. Nagpapakumbaba ka. Be happy, enjoy life, celebrate God's graces, but remain humble. Huwag mong pipigilan ang iyong tuwa, huwag mong babawasan ang iyong saya dahil lang sa mga taong naiinggit sa iyo. Maging kamukha natin ang ating Panginoon na hindi siya nagpaapekto sa mga taong naiinggit at naninira sa Kanya. Pag ayaw ang ating Panginoon, anong ginagawa niya? Umaalis siya at pumupunta siya doon sa mga taong sumusuporta sa Kanya at pinagpapatuloy niya ang Kanyang misyon.
Di ba maalala nyo din po ng ating Panginoon, pag nakikikain siya sa mga makasalanan, palagi siyang kinukot siya, palagi siyang nilalait. Pero kumakain pa rin ng masarap ang ating Panginoon. Magandang aral po yan. Huwag mong pipigilan ang iyong tuwa. Huwag mong sisirain ang iyong saya dahil lang sa mga inggitero at inggitera. Amen? Pangatlo at kahuli-hulihan, huwag ka ding mag-alala. Do not worry when people are envious of you. Dahil tandaan niyo po, kung merong mga taong ayaw sa iyo, meron pa rin mga taong gusto ka. If you have your bashers, you will also have your supporters. At tandaan niyo po ito, hindi naman tayo yung makakapagbago sa isip at puso ng mga inggitero at inggitera. Maniwala tayo na ang Diyos gumagawa ng paraan para gawing mas mabuti ang kanilang kaisipan at ng kalooban. Believe that God is doing something to transform and change these envious people. Kamukha po sa ating nabasa, ang anak ni Haring Saul mismo. Siya po ang gumawa ng paraan para makipagkasundo itong kanyang ama kay David. Ito pong si Jonathan, siyang nakiusap sa kanyang ama. Kinumbinsi siya. Sabi niya, Tay, huwag ka nang magagalit. Alisin mo na ang iyong sama ng loob. Tandaan mo kung anong ginawa ni David para sa ating bayan. At dahil po dito, biglang nagbago ng isip itong si Haring Saul. Nawala ang kanyang inggit, bigla siyang bumait. Kaya nga po, do not lose hope for envious people. Still believe that someday they will change and believe that someday we will be friends. Huwag niyo naman pong agad huhusgahan at iko-condemn ang mga taong naiinggit. Unawain pa rin natin sila. At dapat nga, kahit na naiinggit sila, tayo maging masaya. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Huwag kang madidepress dahil lang may naiinggit sa'yo. Dahil isa lang ibig sabihin, pag may taong inggit sa'yo, merong kang blessing na gusto nilang makuha. Remember, my dear friends, that when you are faithful, many times it will steer the bad spirits in people. Kaya nagre-react yung ibang tao sa iyo, dahil nakikita din nila yung kanilang mga pagkukulang. Huwag ka masyadong mag-alala dahil tandaan mo din na walang magagawa ang mga naninira sa iyo para tanggapin mo yung grasya na para sa iyo. Kahit na anong gawin ng ibang tao para siraan ka. Kung tapat ka sa Diyos, kung wala kang inagarabyadong tao, kung wala kang sinasaktan na iba, kung alam mo naman malinis ang iyong konsensya, pagpatuloy mo lang. Dahil ang Diyos naman ang may hawak ng lahat. Nasa palad ng Diyos ang iyong pagpapala. Wala sa palad ng ibang tao. Mga kapatid, pagpatuloy po natin ang ating mabuting ginagawa. Hayaan mo lang yung mga taong naiinggit sa iyo. Pinakamagandang gawin ay ipagdasal natin sila. At kung man ikaw ay isa sa mga taong naiinggit, kapatid, hindi magandang karanasan at kalagayan yan. Dahil tandaan niyo po that envy is the worst sin. Pinakamasamang kasalanan ay ang inggit. Bakit? Because it is counterproductive and it is no fun. We do not get any joy and happiness out of it. Tingnan niyo po, pag-inggit po kayo, wala kang nakukuhang magandang bunga. Pag-inggit ka, wala kang tuwa at wala kang kapayapaan. Kaya pagpatuloy po natin, ipagdasal ang mga taong naiinggit sa atin. Hingin natin muli ang grasya ng Diyos na maging tapat sa ating mga obligasyon, sa ating mga responsibilidad. Kung inggit ka man, magdasal ka na makita mo sana na ikaw din ay pinagpala. Sapat na ang mga grasya na pinagkakalob ng Diyos sa iyo. Umaapaw ang grasya ng Diyos sa iyo. Wala ka dapat ikainggit. Gusto mong maging payapa? Palitan mo ang iyong inggit sa pasasalamat. Amen? Amen.